pag-plug in mo, naka-on agad. Pansinin nyo ngayon. Hindi na, di ba? Ngayon, switch on natin. Oh, buhay na. Crown SS800 na power amplifier. Kung mapapansin nyo, ito, naka-permis na buhay yung power niya. And then, tinanggal ko na yung takip. Ito yung tunay na solid na na power amplifier. Maliit lang siya tingnan pero full pack or kargado yung laman nyo. Di ba? Based sa may mukha niya and then sa laki niya, kung i-underestimate mo, pagbuhat mo magugulat ka dahil sabi mo, putang liit lang ito, ba't ang bigat? Tingnan mo naman yung transformer niya, laki oh. Di ba? Tapos jump pack talaga siya. Okay, by the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit na ang unit nila, Crown SS800. Yun nga sabi ko kanina, naka-permis yung power niya. Yung ibang mga video natin or mga content natin is power amplifier na no power. Ito naman, with power, steady. Kahit i-off mo siya, buhay na buhay pa rin. Oh. Yan, and then tapos yung isang concern ni Bossing, kahapon sa akin ito is, parang hindi daw gumagana yung isang channel. Although nung tinisting ko, working naman. Minsan mga switch lang yan kapag na-stuck siya. Ngayon, anong dahilan kung bakit naka-permis yung power niya? Ayaw niya mag-off. Either maari sa may switch, diba? Sa switch maari yan. Tapos meron pang isa, yung ano tawag yan, yung minsan yung baristor na kulay blue, sa may parang dating niya is parang soft start niya. Minsan kapag na short yun, magpe-permis yan na naka-on. Okay, ngayon i-double check natin dito sa my switch niya muna kung bakit naka-permis ito on. Yan, ito yung mission natin And then meron pa ako napansin dito. Yung capacitor walang brand siya Parang binura or kinaskas. Kinaskas yung brand niyo. Wala siyang pangalan mapapansin niyo di ba May mga parang tinakpan or parang kinaskas Walang pangalan yung brand ng capacitor. Baka ibang yan baka ibang brand tapos nilagay diyan. Ngayon, hanapin natin yung dahilan kung bakit naka-permis yung on niya. Kalasin ko muna yung dapat kalasin. Kinalas ko muna itong 3 wires na to. Kinalas ko muna. Alam ko siguro tinanggal nila ito kasi nakakalas na yung para binuksan na ito tapos tinanggal. Baka nagkamali lang sila sa tapping or pagkabit ng switch na to. Kasi kung mapapansin nyo, testerin natin para makita nyo ng maayos. Ang switch is naka-off siya, naka-off Yan, naka-off yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung gitna ay yun naman continuity, yung gitna. Yung ilalim, wala. Open siya Ibig sabihin, maring good yung switch na to. Ngayon, i-on natin. Kapag i-on mo siya, yung gitna and then taas, mawawala. Wala, di ba? Working. Tapos ang gitna at saka ilalim. Okay, nagkaroon. Meaning, working yung switch. Working yung switch na to. Itatapping natin ng maayos. May kwan dito may mali talaga sa pagbalik nila Hindi nila tinandaan siguro. 3 yung wire kasi Yung isa dito, maaaring parang standby na ting niya. Or sige, basta hanapin ko kasi 3 wire siya Hanapin natin. Ngayon magbabaklas siguro ako dito sa likod. Tingnan ko, hanapin ko kung bakit nagkabaliktad siya. Dali pala yung soft start niya. Yung soft start pala niya na dali Hindi ko alam kung soft start to or basta may sibak ko. May nasibak siya Tingin ko nagkamali ng tapping o ano man. Saan ba punta ito? Sa may transformer, sa may parang regulator. Hindi ko mag-gets Sa soft start ba ito? Kalasin natin. Mga sunog pala nakalas na natin. Soft start pala ito. Soft start and then ito tone control supply tone control. Sa may kwantos may input buffer ito Parang kwan siya corroded yung binahayan ng ipis. Kaya nangitim siya hanggang sa
nasunog. Try ko kung ma-repair ko pa ito kasi wala na siyang value. Tapos lumiyab yung mga linya, tapos hindi mo masisilip oh. Doble yung pintura niya. Ito yung kalaban mo sa Crown. Yung mga double-sided, tapos yung tipong grabe yung pagkakuan niya. Ngayon, paano ngayon to? Soft start. Kung irekta mo kasi yan, pag on mo, persado siya, wala siyang delay. Paano kaya? Ano kaya gagawin natin dito? Ay, nako. Naman, maghanap ng panibagong soft start. Teka lang ha, pinag-isipan ko kung anong diskarte gagawin Try ko kung ma-repair. Kung hindi kaya i-repair, wala na, magkuhan na lang tayo. Hanap tayo na ibang diskarte. Negative, hindi natin ma-repair to. Walang value na naka-indicate. Wala Tapos yung may mga linya na nasunog mahirap i-trace na yan. Mahirap nang i-trace yan. Ang gagawin natin, maglalagay na lang tayo ng panibagong soft start. Ito, meron, alam ko may nagbigay nito dati sa akin yung ganito klaseng soft start Try natin kung kakayanin to. Yung ito, tanggalin lang natin to, yung 20 na to. 20 din, ako pala ito. 10D20 pala ito. Pwede siguro gawin natin ito. Ipag-series natin. 20 ohms na 20 ampere. Ito naman 10 ohms. Isi-series siguro natin, pwede. Pwede. Ipag-series natin para magiging matibay siya. Try natin, diskartehan ko ito. Ito, tanggalin ko tong malaki na to. Basta tanggalin ko to. Pagpalit natin, or maaaring i-series ko na lang siya. Diskartehan ko Tapos, try natin kung ubra itong soft start na to. Wala, no choice tayo. Buti sana kung may mabilhan ng ganitong klaseng soft start. Tapos, kung saan natin ilagay, bahala na. Balutin na lang natin ng tela, tapos lagay sa loob. Diskartehan natin, basta importante, mailagay natin. Gagana naman kahit lang soft start yan Ang problema, mapepersa siya. Kaya pala nakariktang kwan siya, gumagana. Ginawa natin, pinag-series natin tong 10D25, yung 25 ampere para magiging 20 kwan siya, magiging 20 ohms. Ayan, diskarte lang Kapag technician ka, kailan marunong kang dumiskarte. Ayan, tapos ito, naglagay tayo ng AC in. Ito yung in niya Ito yung out niya. Tingnan natin kung gumagana itong soft start na to. Okay? Plug in natin dito. Okay, may delay siya. Maganda. May delay siya Ulit. Okay, pwede. Pwede siya. Ngayon, didiskartehan natin. Ang diskarte naman dito, yung itong switch, gagawin natin kwan siya. Wow. Problema nito, kwan Sana kung kayanin ng switch na ganito kakapal lang. Baka mamaya malusaw to. Pero sige, diskartehan natin. Kailangan one line lang naman Kapalan lang natin yung wire. Tapos yan, iwawiring natin to. Mula dito, ito kasi out na ito Ito out. Yung out natin, yung itong sa may transformer na to, ito bunutin ko na lang muna. Ito sa may transformer na to, ito papasok yan dito sa out niya. Tapos yung in natin, syempre magwa-wire tayo dito. Magwa-wire or wala na yan magiging pati yung fuse pala dito tayo kukuha sa may fuse na to kasi may fuse to. Ayan. Basta diskartehan ko na lang. Ito na lang ginawa natin. Pasensya na kayo, medyo awkward man siya tingnan. Pero wala, gagawin mo ganitong klaseng diskarte. Saan mo ilalagay yung soft start dito? Naipit na nga siya dun sa ilalim na-airing natin. Dito tayo naglagay tayo ng stand, stand niya para hindi gumalaw yung soft start. Tapos itong kuha na to, yung wire na to is connected dyan dito sa may AC cord natin. Tapos dumaan ng fuse yan. Yung fuse nandiyan naman sa ilalim. Tapos pumasok siya dito. I-one line lang.
one line pumasok dyan, rekta. Tapos yung kabila niyan, papasok dito sa may switch. Yan, one line lang yung kukunin natin sa may switch. Yan, one line lang dito. Kukunik yan natin dito mamaya. Ulitin natin ha, yung ito speaker wire nga to kasi wala akong wire na medyo makapal-kapal eh. Yan, ito yung ginamit natin. Papunta siya dito, rekta yan. In yan ha, sa substart natin may in-out yan. Ito in to, live or neutral yan. Isang side ng 110 natin, tapos itong side is 110 to. Dadaan na sa switch. Ito, kumbaga, pag-short natin to para pumasok yung 220 dyan. Tapos itong out niya, papasok na dyan sa may transformer. Pinutol lang natin yung socket na galing dun sa may luma na switch, substart na sira. Okay, pinutol natin. Tapos dito na tayo nagkabit. Yan, dyan yan, may out yan. Yan o. Basta tandaan nyo, in, tapos out. Hindi kayo pwede magkabaliktad. Okay, in, tapos out. Tapos, ito yung sa may switch na mamaya, i-connect natin. O, yun lang. Sana, wala eh, sabi ko nga sa inyo eh. No choice ako eh. Ano gagawin natin? Pwede naman siya, gagana naman to kahit erectile. Wala na sa soft start. Pero siyempre, yung impact ng kuryente, ng voltahe, mas malakas kasi. Nakakasira ng kapasitor yan, din mga transistor. Tingin ko nasira doon, corroded lang naman. Barang mga tinaian ng ipis. Ngayon, ibalik natin to front panel. Naipesto na natin, tapos tinali na natin. Tapos yung switch, ayan yung sabi ko sa inyo na ipag-short natin yung switch na yan. Yung connection niyan, taas-baba. Kapag i-on mo, magiging, pag pinataas mo, magiging short sila, magiging on yan. Yung kabilang linya, rekta lang. Naka-rekta lang tayo. Ngayon, ano ba? Ano ba ba? Double check natin. Ito, tinali na natin na maayos to. Yung mga wire kasi nakalugay. Tapos ito, sinecure natin dito. Talagyan ko na siyang karton, no? Para yung mga wire, hindi magkaganda dikit. Tapos, yung mga wire na malapit sa may thermistor, nilayo natin. Kasi iinit yan, baka mamaya malusaw. Ngayon, kung kanina ay kapag pag-plug in mo, naka-on agad. Pansinin nyo ngayon. Hindi na, di ba? Ngayon, switch on natin. Oh, buhay na. O, ayan, may soft start siya. Gumagana yung soft start. O, off natin. O, working na, o. Diba? O, soft start. O, okay. Goods na yan. Ngayon, maglagay tayo ng speaker. Kasi ang concern ni Bossing dito, yung isang channel daw, hindi daw gumagana. Although, tingin ko, mga switch lang. Lagyan ko muna ng contact cleaner yung mga switch bago tayo maglagay ng audio input tsaka output. Naibalik ko na lahat. To, tornilyo. Ito, kulang na lang dito sa kabila. Tapos ito, may audio input na to. And then, lagyan natin ng contact switch, yung switch pala, nalagyan natin ng contact cleaner. Ayan, may audio input and then output na. Tapos laptop natin ay gumagana. Ngayon, to 20 tayo, naka to 20 na yan, no? Wala na yung bulb natin, hindi na naka-connect yan doon. Ayan, para malaman natin kung masisibak yung nilagay natin na soft start. Ngayon, sabi ni Bossing isang channel, parang hindi na gumagana, pero working naman. Yan, tapos itong isa. Yung board ng dati na soft start, nandyan pa rin naman. Kasi magkasama yung board ng soft start, tapos yung board ng para sa may input buffer, yung 7815, 7915. Kaya hindi mo kailangan tanggalin. Diyan pa rin talaga siya. Kaso lang, naka-disabled na yun. Kasi sunog na eh. Kaya pala na nakadritsong on siya, kasi sunog yung board. Yun oh. Okay, hanggang dito na lang Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano convert na lang kasi repair, matuturing bang repair? Hindi na matuturing repair kasi hindi naman tayo nag-repair ng substart niya Nagpalit tayo ng substart. And then kung paano mag-wiring ba. In-out lang naman yan. From dito sa may AC cord, in, out sa may substart, papunta na dito sa may transformer. Tapos para malagyan mo siya ng switch, kung double throw yung switch mo, ito kasi single throw lang to eh.
Kaya kabilang linya lang yung kakabitan mo. Pero kung double throw, mas maigi sana kung double throw. Kung double throw naman, dalawang linya talaga makakat off. Pero ditong single throw na to, yung isang linya lang yung makakat off dito. Yung isang linya, gumagana pa rin. Nakarekta yung isang linya. Na yung switch kasi, naka-single throw kasi ito. Kaya wala, no choice tayo. Okay lang naman yan, hindi naman iinit basta-basta to. Maliit lang naman na amplifier to eh. Oh. Yan, naka-kuha na siya, naka-off siya. Kuha natin. Importante may, trigger yung soft start. Importante may soft start siya. Kasi kapag wala soft start, yung impact nyon malakas. Lalo sa may mga kapasitor. Yun ang mabilis masira yung kapasitor. Tapos ito sa may mga output niya. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace sa atin lahat.